Isang umaga noong Abril 27, 1521, sa baybayin ng Mactan, naganap ang isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang labanan na nagbukas ng kabanata ng ating paglaban sa pananakop ng mga dayuhan. Ang tanong, bakit hindi natakot ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu sa makapangyarihang hukbo ni Magellan? At paano nga ba natapos ang kwento ng labanan sa Mactan? Kapwa, tapang at dugo ang naging puhunan sa labanang ito. Pero ang totoo, ang nangyari sa Mactan ay higit pa sa isang simpleng labanan. May mga sikreto at hindi inaasahang twist na marahil hindi mo pa naririnig. Kaya manatili hanggang dulo at alamin ang buong kwento ng Battle of Mactan. Sa episode na ito, sabay nating sisilipin ang kwento ng isang bayaning hindi yumuko sa kahit anong pananakop. Ito ang kwento ni Lapu-Lapu, ng Battle of Mactan, at ng tapang na nag-ugat sa ating pagka-Pilipino. Bago tayo dumiretso sa labanan, balikan muna natin ang konteksto. Noong 1521, dumating ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Layunin niyang sakupin ang mga isla para sa Espanya, magpakalat ng Kristyanismo at makuha ang kontrol sa kalakalan ng Pampalasa. Pagdating niya sa Cebu, naging kaalyado niya ang hari ng Cebu na si Raha Humabon. Napilit niyang magpabinyag si Raha Humabon sa Kristyanismo at sinimulan niyang kumbinsihin ang ibang mga pinuno sa paligid na sumuko na rin. Pero hindi lahat ay yumuko. Sa Mactan, tumanggi ang pinuno na si Lapu-Lapu. Ayaw niyang isuko ang kanyang kalayaan. Para kay Lapu-Lapu, ang kanilang lupa at pamumuhay ay sagrado at hindi dapat kontrolin ng mga dayuhan. Ito ang naging simula ng tensyon na humantong sa labanan. Abril 27, 1521, madaling araw. Dumating si Magellan sa baybayin ng Mactan kasama ang 49 na armadong tauhan at ilang Cebuano na kakampi niya. Subalit, isang malaking problema ang sumalubong sa kanila. Ang kanilang mga barko ay hindi makalapit sa pampang dahil sa mababaw na tubig. Napilitan silang maglakad sa tubig at buhangin, papunta sa pampang habang pinagmamasdan sila ng higit 1,500 mandirigma ni Lapu-Lapu. Sa halip na umatras, sinimulan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu ang kanilang matinding pag-atake gamit ang mga pana, sibat at itak. Hindi inaasahan ni Magellan ang ganitong klase ng taktika. Habang abala si Magellan sa pakikipaglaban, ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay matatalino. Tinarget nila ang mahihinang bahagi ng hukbo ng Espanyol. Sa huli, napalibutan si Magellan at nasawi sa labanan. Ang tapang ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma ay naging simbolo ng ating paglaban para sa kalayaan. Ngunit hindi dito natapos ang kanilang sakripisyo. Kung nagugustuhan niyo ang kwento ng ating kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel. At pindutin ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong episode. Ang labanan sa Mactan ay hindi lamang tungkol sa tagumpay laban sa mga Espanyol. Ito ay simbolo ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa kalayaan. Hanggang ngayon, kinikilala natin si Lapu-Lapu bilang unang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay hindi nawala sa kasaysayan. At ang labanang ito ay nagsilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Ang Battle of Mactan ay isang paalala na kahit anong laki ng hamon, kaya nating manindigan para sa ating karapatan. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang iba pang mahahalagang kwento sa ating kasaysayan.